Right, araw po tayo ng Lunes, no? So, umpisa na yung aking paggagater mga kamukil. Ako na lang yung naggagater kasi hindi naman ako masyado busy mga kamukil eh. So, yung ginawa kong trabaho dito, electrical, plumbing at saka itong paggagater, no? Yung pagro-roofing, tatlo din kami dito. So, inuuna ko yung paggagater kasi yun naman talaga yung dapat, no? Kahit anong senaryo ng trabaho, basta gutter yung pag-uusapan, dapat mauna yung gutter bago tayo magro-roofing. Ang hinahabol kasi natin dyan mga kamukil, maiwasan natin yung pagkayupi-yupi ng ating bubong. Kapag inuna natin sa pagbubong para saka tayo mag-gutter, yun yung mangyayari. Magkakaroon talaga ng mga yupi yung ating bubong. And then pangalawa, mahirap na pong mag-gutter kapag may bubong. Ito mga kamukil, may bubong to, no? O, mahirap, especially pag babari na dyan, no? Kasi may bubong na siya. Oo, sa ganung paraan hanapan pa rin natin ang diskarte. Kung napapansin nyo mga kamukilo, locust wood yung gamit natin na fascia cover. Tapos meron tayong brown na gutter. Yan. Thank you. Alright, magandang hapon. Time check, alas 4. Jim, tama Jim? Update tayo dito mga kamukila sa boarding house na trabaho namin na nagkaroon ng 10 kwarto. Ngayong araw mga kamukil, gutter yung aking tinatrabaho. Ayan o. So ito doble. Malimit nakikita nyo, gumamit lamang po ako dito ng kadalasan gutter, no? So hindi pa ako nag-apply ng fascia cover. Minsan ginagamit ko lang molding. Ayan, lapit natin. Nakikita nyo meron tayong wooden color makikita sa pinakababa, no? Fascia cover po yan, ina-applyan ko ng fascia cover kasi masyadong malapad yung unang gutter dito. So yung ginawa kong diskarte dito, hindi ko sinunod yung pinakaunang gutter nila. Iwan ko kung mayroon pa ba dito. Wala na tayong sample ng unang gutter dito, no? So yung materialis ng gutter ko dito mga kamukil, 24, no? 24 inches po yan. Ngayon, yung unang gutter dito is nasa mga 36 to 42, no? Yung lapad niya na kailanganin para ma-bend yung gutter na yun, kung yun yung gagayahin ko. Ang mangyayari kasi, maraming masyadong tapon sa plain sheet, no? So ginawa ko, dahil malapad talaga yung fascia board na nakalagay dyan, hindi ko na tinanggal yung fascia board niya. Maganda pa kasi, matibay pa. Nagpagawa na rin ako ng fascia cover. So yung hindi ma-cover up ng ating gutter, kinakaber up ko siya sa fascia cover. So dagdag design pa siya mga kamukila, na kung saan ito naman talaga yung nakasanayan o uso ngayon, no? Pero yung disadvantage lang kasi dito sa fascia cover, dagdag sa gasto siya. Yung ginawa ko lang kasi dito molding. Kung ano yung presyo ng gutter kasi, halos pareho lang ng presyo sa fascia cover, no? Ayan, no? Makikita nyo. Uy, may hapon lang. Ayan. Yung molding kasi kadalasan ginagamit ko dito mga kamukil, nasa 70 pesos lang siya. Ito kasi mahal tong fascia cover eh. Pero no choice na tayo kasi kakailanganin talaga sa project, no? Kailangan talaga ng fascia cover. Ayan, ito yung trabaho ko ngayon sa loob ng isang araw. Wala dito, pagkakanto. Yan, nakakabit na ako ng isang papunta doon, pero naka-align na din yan. Bawat galaw ko dito may tansi na nakauna. Bago ko kinabit itong gutter, bago ko kinabit yung fascia cover, tansi muna yung pinakauna na ginagawa ko. So yung pag-align naman sa buka o sa pinakataas, abangan nyo rin, ipapaabot ko kung paano i-align yan. So, hanggang dito yan mga kamukilo, sa side na yan yung aking nakabitan ng gutter sa loob ng isang araw. So yung kulang dito, pag re-rivets na lang dyan sa mga dugtungan, dito sa pinakakanto rivets, no? Ayan, mamaya may nagsabi maduming tingnan, no? Uso ngayon engrape na, interlocking na. Dati tayong interlocking din, no? Alam mo kung ano yung nakasanayan ko na matibay talaga, doon ako. Wala akong pakialam sa marumi. Ang akin kasi pang matagalan eh. Yun yung hinahabol ko, no? O, may papakita ko sa inyo resulta po ng engrape kapag hindi ka marunong talaga sa engrape, no? O interlocking, meron namang mga bumaba natin interlocking na matibay talaga. Ito aayusin ko pa ito mga kamukilo. Yan yung resulta, yun, wasak sa interlocking, no? Hindi maganda. So yun yung patunay ko mga kamukil. Hanggang ngayon hindi ko iniiwanan yung rivet na yun. Wala akong pakialam sasabihin nila marumi, no? Sa akin, surbol tayo dito. So gutter pa rin tayo. Yan, kung rivets pa rin tayo, I mean, napapansin nyo may tansi tayo sa bawat galaw ko mga kamukil pagdating sa gutter. Trusses, no? Kahit anumang gawain sa construction, mahalaga talaga itong tansi.
bago mo na ilapat yan, lahat na yan mga kamukil, hindi ko yan nailapat kung wala itong tansi, wala itong pinaka-guide ko. Siyempre itong tansi na to naka-align na yan, naka-level bar yan, sinusundan namin yung lever ball dyan. So sa pamamagitan ng tansi makukuha natin yung tuwid, yung klibe niya, kung saan natin itatapon yung mga tubig, no? So yun yung diskarte ko, simple diskarte lang, pero mapapakinabangan talaga. Ayan. Tapos saan nga ba ako kumukuha ng reference nitong nylon na to, itong tansi na to? Kasi mga kamukil, PVC panel yung ating gagamitin dito. Kung napapansin nyo yung ating fascia cover, naka-angle na siya, patong na diretso yung ating PVC panel dyan. Ayan, patong na siya. So sa PVC panel ako mga kamukil kumuha ngayon ng reference nitong tansi na to. Ito, may mga PVC panel dito, kuha ako kanina dito. Ngayon itong PVC panel na to, isinuksok ko siya dyan, no? Tinitingnan ko muna itong fascia cover natin o fascia board kung saan yung medyo tumaas, no? Kung saan yung medyo tumaas, o I mean bumaba ng konti, kung saan yung medyo bumaba ng konti, doon ako nagkukuha ng reference, no? Kaya kung napapansin nyo, may iba dyan, malayo na tayo sa may iba dito mga kamukil, napapansin nyo, malayo na tayo sa ating pinaka fascia board, yung pinakadulo nya. Kasi mga kamukil, hindi pantay yung fascia board nila, no? So lagi tayong maniiniguro. Ayan, no? Malayo na tayo sa fascia cover natin, di ba? So dito patong na dito yung PVC. Doon sa pinagkukunan ko ng reference mga kamukil, itong dulo na to at saka itong fascia board natin, dikit na dikit yan ang PVC. So pagdating dito, malayong malayo na. Ito kasi yung align mga kamukil, kaya napaka-importante ng tansi, no? Ayan, no? Pagdating dun sa dulo, kung mapapansin nyo, dyan tayo kumukuha ng reference. PVC lang yung pinagkukunan natin, kung ano yung kapal, 10mm lang yung PVC na yan, o 10mm tayo dyan. Tapos nilevel bar natin, binatakan natin ang tansi papunta dun. Ito kasi yung tama ng level bar, itong tansi na to. So yun yung masusunod, no? Hindi itong fascia board natin. Okay, yun lang, no? So ngayon, may isa pang diskarte. Ito, kung napapansin nyo, wala pang alignment. Dito dikit na yung ating gutter. Ayan, dikit na siya. Pagdating dito, umuka. Ayan, diba? May uka siya, may awang. O, normal talaga yan sa gutter. Ngayon, paano natin yan madidiskartihan? So yung diskarte ko dyan mga kamukil, bago to kikisamihan, iti-tick screw muna yan. Magti-tick screw ako dito sa loob, no? Huwag dun sa taas ng gutter, mahirap mag-tick screw doon. Dito ka sa loob. Purpose natin para mahila yung gutter na yan, nakauka. Kasi pag hindi natin gagamitan yung tick screw, lahat po yan mga kamukil, sa medyo bandang baba, magti-tick screw po tayo dyan. Kasi ang mangyayari dyan, kahit na nakapako na to, kung walang tick screw, gagalaw pa din to. O, papakita ko din sa inyo. Yan, akyat tayo. Dito tayo sa taas. Ang mangyayari dito, kahit nakapako na tong gutter natin sa taas, kung malakas yung hangin mga kamukil, uuka pa din to sa baba. Itong pinaka-flooring. Yan, kung makikita nyo, uuka pa rin yan. So ang gagawin natin, magti-tick screw tayo dito. Tamaan natin yung gutter, no? Dito tayo magti-tick screw, align itong 2x2. Sa ganung paraan, yung uka na makikita natin sa baba, mawawala yun. Lahat makadikit sa ating pinakapasya cover mga kamukil. So diskartehan lang sa construction. Kahit anong diskarte, walang problema. Kanya-kanyang paraan, walang problema. Isa lang yung pinakapunto natin dito, isa lang yung pinakahabol, yung tamang pagkatrabaho. Thank you. So ito na yung forma niya, no? So yung target ko, bukas matatapos ko na to pagkagater. So sa Miyerkules mga kamukil, umpisa na rin yung pagro-roofing. Pagro-roofing kasi 2 araw lang yung pinaka-target ko, no? Ako lang kasi isang trabaho nito, pero may alalay akong dalawa, no? 2 helper sa pagro-roofing. So dapat nasa 2 araw rin din yung pagro-roofing ko dito. So gutter hanggang pagro-roofing, 4 na araw lang yung kontrata ko, no? Ang laki nitong ano na to, pero dyan tayo sanay, mabilis pero pulido. Yun yung pinaka, kung gusto mong mabilis, sikapin mo ding maging pulido yung trabaho mo. Hindi pwede yung mabilis ka pero daming sablay, no? So depende kasi yan sa nakasanayan natin. Thank you. Okay, usapang gutter tayo mga kamagila. Marami na nakakaalam nito, pero gusto ko nang ipaalam sa mga baguhan lang, no? Kaya kung napapansin nyo,
gutter yung ating ikinabit, no? O mula to sa harapan mga kamukil, sa loob ng isang araw, ito yung trabaho ko. Ngayon, mga materialis, pangalan ng materialis na. Ito mga kamukil, itong nasa loob nito, ito yung tinatawag na fascia frame. Ito, fascia frame yung tawag nito, no? Ito namang kahoy na malapad nakikita nyo, ayan, no? Yan yung tinatawag na fascia board. Yan. Ito namang naka metal na nakikita nyo, kulay kahoy, ito yung tinatawag na fascia cover. Tandaan nyo mga kamukila. Tapos ito namang nakikita nyo, siyempre ito yung tinatawag nating gutter. Ito, so yung kulang nito, pag re-rivets, mamaya may magsabi na naman na madumi yung rivets kamukil, hindi na yan uso ngayon. Sige, walang problema, engrapi sa inyo, sa akin rivets, no? Hindi ako alis dito sa rivets na nakasanayan ko, dahil subok ko na itong matibay. Engrapi kasi minsan bumibigay yan, may patunay ako mamaya mga kamukila. O ngayon, ginawa ko dito, may tansi akong guide, no? Ito yung alignment nya, meron tong klebe konti kung saan papunta yung ating mga downspout, doon papunta din yung mga tubig na yan, no? Pero hindi yan mahahalata. So yung kulang dito, pag-a-align na lang. Bukas abangan nyo kung paano yan i-align mga kamukila. Thank you.